Ito yung mga players na nakikitang kailangan pakawalan ng Lakers sa isang trade para makakuha ng backup center na target talaga nila sa isang trade na kukumpleto sa masterpiece nitong si Rob Pelinka. Dahil nakikita na kailangan talaga ng Lakers ng isang dominant center na makakatulong mismo nitong si DeAndre Ayton, pwedeng backup or pwedeng maging center sa second unit nila, dahil ayon nga mismo sa report nakikitang kailangan pa rin talaga ng Lakers ng isang center para masigurado ang pagiging contender nila sa Western at sa championship run nila. May mga analyst kasi na nagsasabing pagkatapos makuha ng Lakers si DeAndre Ayton bilang starting center mula sa 2 years contract na nagkakahalaga ng 16.6 million na may player option para sa pangalawang taon, malinaw na hindi pa dyan nagtatapos ang Lakers sa pagpapalakas ng kanilang front depth. Dahil kahit maganda ang offensive look ngayon mula kay Luka Reeves at Lolo Bron, may doubt pa rin ang mga analyst at ibang insider pagdating sa defensive depth ng mga to, lalo na't maraming offensive talent ang squad pero kulang sa defensive presence sa front. Kaya nga yan din mismo ang nagbibigay ng diin sa pangangailangan ngayon ng Lakers na magkaroon ng backup center na maituturing din na isa sa mga dominant rim protector sa kanilang lineup. Wala nang magagamit na biannual exception ng Lakers ngayon para kumuha pa ng isang center dahil ginamit na nila yan mula sa 11 million na 2 years contract para kay Marcus Smart, kaya nasa hard cap na ang Lakers ngayon. Pero kahit kasi hindi pa nila sinimot yung biannual nila ngayon, may natitira pang 1 million yan. Kailangan pa rin ng mga to manatiling mababa sa first apron, at sa kasalukuyan nga mga pare ko halos 1.1 million na lang yung space nila sa biannual. Yan na lang halos yung natitira sa first apron ng Lakers. Kaya malinaw na kung kukuha ang mga to ng center hindi na biannual ang gagamitin nila, kung hindi trade na talaga mga pare ko. Yan yung huling hakbang na gagawin ng Lakers para makakuha ng high level na backup center. Ayon sa Fadeaway World, isa si Robert Williams III sa mga pangunahing target talaga ng Lakers para mas palakasin ang front depth nila, and simple lang, ma-reunite ito kay DeAndre Ayton lalo't ilang taon din naging mag-teammate yung mga to sa Portland. May mga report na nagsimula na ang trade discussion sa pagitan ng Lakers at Portland Trail Blazers. Wala pang malinaw pero pwedeng nasa trade talks na ang mga to. Lalo't sa Athlon Esports, ang Lakers ang nangunguna bilang betting favorites, 185 plus mga pare ko para makuha itong si Williams laban sa Warriors, Milwaukee Bucks at Celtics. Si Robert Williams kasabay yan ni Jonas Valanciunas na nalink dito sa Lakers, pero si Valanciunas nakuha na ng Denver, kaya malinaw ngayon na isa talaga itong si Williams na lang ang natitira na center na pwedeng makuha ng Lakers. Yan yung mainit na pangalan bilang trade target ng Lakers sa isang center. Sa Times of India, Baya News Outlet, ang nababanggit na trade asset dyan, pwedeng si Maxi Kleber, Gabe Vincent o Rui Hachimura para sa isang crucial trade na makukuha itong si Williams. Samantalang sa Fadeaway World naman, nare-report na mas realistic si Dalton Knecht at Gabe Vincent kasama yung 2032 second round pick, na mas magiging match nga raw talaga at realistic ang trade, lalo't nasa rebuilding din ang Portland dahil hindi naman pwedeng ibigay ng Lakers si Maxi Kleber, Gabe Vincent o Rui Hachimura dito. Kaya pwede nga raw na si Dalton lang at Gabe Vincent, isang talent at yang ang mabigay ng mga to na papabor din sa Portland. Isa pa sa center na talagang tinatarget ng Lakers kung sakaling hindi sila matuloy dito kay Robert Williams, itong si Walker Kessler ng Jazz. Sa Bleacher Report, una pa lang nagpropose na talaga ng trade ang Lakers sa Jazz para kay Kessler, si Dalton Knecht at isang unprotected 2031 first round pick ang nasa trade proposal, na hindi nga pinaboran nitong Jazz para makuha ng Lakers si Kessler dahil nabanggit dyan na si Kessler ay isang massive presence at isang franchise center sa Jazz na hinahanap mismo ng Lakers, pero hindi sapat ang trade na binibigay nila, katulad lang ng trade na binigay nila nun kay Mark Williams after na mabigo yung mga to sa physical test. Kaya ngayon nabubuo pa rin ang potential na magpatuloy ang Lakers pagdating sa isang high level na center sa trade. Pero sa report kasi, ang Utah Jazz humihingi ng multiple first round picks at isang young player, isang package na mataas ang halaga at value at mahirap i-match. Diyan nahirapan mismo yung Lakers, kaya kung nung una kinulang sa trade asset ang Lakers para kay Kessler, nakikita ngayon na kung sakaling tutuloy ulit ang Lakers sa naudot nila na trade dito sa Jazz, pwede nga raw mag-alok ang Lakers ng young asset kasama ang talent at draft picks na pwedeng maging interesado na ang Jazz dyan para sa trade proposal na to.
pwedeng Rui Hachimura, Maxi Kleber kasama si Dalton Keuchel at isang second round pick. Yan yung nakikita na pwedeng gamitin ngayon ng Lakers para makuha na itong si Kessler sa Utah Jazz.